Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikapitong kabanata ng unang aklat ng Samuel. At ang tema po ng aklat na ito ay ang tunay na pagbabalik sa Diyos ay may kasamang pagsisisi, pagsuko at pananalangin. Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, minsan pa kami po lumalapit sa iyo. Samahan niyo po kami, open our spiritual eyes, our spiritual ears, our heart, O Lord, and even our mind, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang napakahalagang mensahe mo, buhat po sa kabanatang ito. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, sabi dito, kinuha ng mga taga-lunsod ng Jeyarim ang kaba ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay na Abinadab na nasa isang burol, at si Eleazar na anak na Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Pagkalipas ng 20 taon mula nang dalhin sa lunsod ng Jeyarim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Yan, so dito makikita po natin, no, sa 20 taon ay nagpapakita ng panahon, ang 20 taon ay nagpapakita ng spiritual dryness. Ano po, na naghuy ang Israel. Meron silang, may longing sila sa Panginoon. So tandaan natin na hindi agad bumabalik ang revival. May proseso ang paghahanap at pananabik, no? Alam niyo, minsan may panahon talaga na hinahayaan ng Diyos yung katahimikan para hanapin natin siya ng tunay o yung totoo, yung totoong paghanap, yung totoong pananabik sa kanyang presensya. 3, sabi dito, sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong nananumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyo lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahen ni Astarte. Italaga ninyong kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglilingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Ayan, so dito po makikita natin, no, yung return or tinatawag sa salitang Hebrew na shov, hindi lang pagbalik kundi total turning po. Si Baal at Astoreth ay mga Diyos-Diyosan ng fertility at kasaganaan, at yan po ay kasama sa mga pinaniniwalaan na ng Israelita ng mga panahong iyon. Kaya naman, ang revival ay hindi emosyon, ito ay desisyon na talikuran ang kasalanan. Hindi ibig sabihin na lungkot ko ngayon ay hingi ka na ng presence ni Lord kasi nalulungkot ka, no? Ang totoong pagsisisi po, hindi lang siya nakabase sa emosyon, ito ay nakabase din sa total na pagtalikod sa ating kasalanan. Again, hindi pwedeng may backup God, no? Sa buhay natin, hindi pwedeng may option tayo, no? Kailangan ang pagsamba ay exclusive lang sa Panginoon. Verse 4, kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen, sina Baal at Astarte, at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Ayan, so dito po nakita natin yung desisyon, no, natanggalin nila itong si Baal at si Astarte, no. Ang konkreto ka aksyon ng pagsisisi ay hindi lang talaga sa salita, no. Ang tunay na repentance ay may evidence na makikita yan sa ating mga buhay. Now, ano yung idol sa buhay mo ngayon? Pera, relasyon, sarili. Kailangan alisin natin yan, no? Hindi i-manage lang. Kailangan total na talagang tanggalin. Verse 5, sinabi pa ni Samuel, tipunin ninyo sa Mispa ang buong Israel at dooy ipapanalangin ko kayo kay Yahweh. Nang matipon nila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuho sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-aayuno at nanangis ng ganito, nagkasala kami kay Yahweh noon sa Mispa, ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambahayan ng Israel.
Mispa, ito po ay lugar ng paghukom at pagsisisi, no? Again, nagbuhos sila ng tubig. Ito ay simbolo ng pagbubuhos ng puso sa Diyos. Again, ang revival ay may kasamang humility, fasting, at confession. So, hindi ka makakaranas ng breakthrough kung walang brokenness. Ayan. So, verse 7, sabi po dito, nabalita ng mga Filisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita kaya tumanda sila upang digmain ng Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo. Ayan, so dito sa gitna ng revival may attack ng kaaway. Ang kaaway laging umatake kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, diba? Kumbaga, huwag kang magulat kung may laban habang nagbabago ka. Sign iyon na nasa tamang direction ka. Verse 9, sabi dito, nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ang Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. So dito po si Samuel ang kumilos bilang intercessor. Siya yung tagapamagitan. Ang handog ay larawan ng darating na sakripisyo. So ito yung type of Jesus na ito yung foreshadowing, no? Kung saan talagang pinapakita talaga na kailangan may mag-sacrifice, no? Ito ang story dito na kung saan ay nagtuturo sa gagawin nag-illustrate sa gagawin ng ating Panginoong Jesus, no? Siya yung ultimate sacrifice at intercessor natin. So, tandaan, ang tagumpay natin ay hindi dahil sa lakas natin, kundi sa panalangin ng ating Panginoong Jesus, kasi siya yung ating intercessor, at sa biyaya ng Diyos at sa kanyang finished work sa krus. Ayan. Verse 10, samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo, ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Ayan, so dito makikita natin, no, yung resulta ng intervention ng Panginoon, hindi ng sariling lakas ng tao, no? Kaya yung victory, nangyayari yan kapag merong surrender. Kapag sumuko ka sa Diyos, doon ka nagiging tunay na matagumpay. Ayan, verse 12, sabi po dito, pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Ayan. So dito Ebenezer, hanggang dito tinulungan tayo ng Diyos. Yun po yung meaning nun. Ang Ebenezer po ay from the Hebrew word Eben-Haezer, stone of help, no? Memorial ito ng katapatan ng Diyos, no? So, makikita natin na importante ang pag-alala sa ginawa ng Diyos, no? Tandaan, magkakaroon ka ng sariling Ebenezer moment, mga alaala ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Verse 13, natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nangahaspang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang Sagat. Nakipagkasundo rin sa mga Israelita ang mga Amoreo. Ayan, dito makikita natin humina ang Filisteo at bumalik ang kapayapaan. Dahil ang presensya ng Diyos ay nagdala ng security. Kapag ang Diyos ang kasama mo, may kapayapaan kahit sa gitna ng gulo o gitna ng mundo. 15. Habang buhay, nanunungkulan si Samuel bilang hukom ng Israel. Taon-taon, nagpapalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mispa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon ipinagpapatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom at doon nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. So si Samuel ay isang hukom at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At tandaan natin, faithful leadership, umiikot siya para mag-minister, no? Hindi lang siya sa pangalan, kundi siya ay kumikilos, gumagawa. Ang revival ay hindi lang event, ito ay lifestyle, no? Hindi sapat ang isang encounter, kailangan tuloy-tuloy na paglakad sa Diyos. Kaya alam niyo po, yung buong mensahe ng kabanatang ito ay ang tunay na pagbabalik sa Diyos na nagdadala ng kapatawaran, presensya at tagumpay. Ano po? At
again, marami tayong matututunan sa kabanatang ito, no? O number 1, yung tunay na pagsisisi ay may action. So, kailangan alisin natin yung anumang humahadlang sa atin at sa Panginoon. Number 2, makikita din natin na magkaroon ng buhay panalangin. Ano po, doon nang gagaling ang tunay na tagumpay. Number 3, magtiwala sa laban na hawak ng Diyos. Hindi lahat ng laban sa'yo. Hindi rin lahat ng laban ay kailangan lalabanan mo. Kailangan natin mamili ng laban kasi may mga laban na tanging ang Diyos lang ang pwedeng makapagtagumpay. Ano po, at alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos, yung Ebenezer. Ano po, ang alaala ng kanyang tulong ay magbibigay ng lakas sa ating hinaharap. Tandaan, kapag bumalik ka sa Diyos ng buong puso, hindi lang niya babaguhin ang inyong sitwasyon, babaguhin niya ang direksyon ng inyong buhay. Sana po napagpala tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hindi, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lang ang papuri.